Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bob's TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga babae, no, sa atin na namang reaction video, no, at ngayon ay pag-uusapan natin ang balitang ating nakalap, no, at ating pag-uusapan ang balita mula sa channel ni PH TV. At ito na nga mga babae, no, alam naman natin, no, na meron ngayon na trilateral summit na naganap, no, diyan po sa Amerika, no, sa pagitan ng US, Japan at Pilipinas. At ngayon ay makikita natin ang tumataas talaga lalo, no, ang tension sa pagitan ng US at China, no, at ng Pilipinas, mga babae, no, at maging sa Japan, no, tumataas na rin ang tension talaga, no, at talagang nagagalit po ang China sa mga nangyayari na to, no. Yan ang ating atlamina at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, huwag niyo pong kakalimutang i-subscribe ang channel ni PH TV. Nandiyan sa baba ang full video link. At kung kayo naman ay bago pa lang po dito sa ating channel, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At paki-click na rin po ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright, so huwag na natin patagalin. Umpisahan na natin to. Let's go! Iniulat na itinali umano ng mga tauhan ng Coast Guard ang isang Chinese fishing vessel sa West Philippine Sea matapos muntikan itong tumakas. Sinabi sa report na magsasagawa na sana ng inspeksyon ang Coast Guard, ngunit bigla umanong pinaandar ng mga Chinese ang makina ng kanilang fishing boat. Agad namang tumalon ang mga tauhan ng Coast Guard sa nasabing fishing boat upang pigilan ang mga Chinese na umalis sa lugar. Sinabi rin sa report na wala namang nasakan sa nangyaring insidente. Sinabi na mayroong hindi bababa sa 10 mga tripulante ang sakay ng nasabing fishing boat at matapos ang ginawang inspeksyon, sinabi rin ng Coast Guard na walang anumang paglabag ang Chinese vessel. Iniulat ito matapos dose-dose ng mga Chinese militia vessel ang namonitor ng Estados Unidos malapit sa mga islang kinokontrol ng Pilipinas na kung saan ay matatagpuan sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Ayon sa defense at security expert na si Raymond Powell, sinabi nito na batay sa kanilang automatic tracking system o ATS, hindi bababa sa 7 Chinese maritime militia vessel ang nakita malapit sa Pag-asa Island, habang ang BRP Melchor Aquino naman ng Philippine Coast Guard ay nakaangkla rin malapit sa nasabing isla. Okay, no? So, dito sa Pag-asa Island, mga kababayan, no, marami tayong mga kababayan Pilipino na nakatira po dyan, no? Okay, so, kung ganyan po karami yung mga Chinese militia vessel, no, na nandiyan dyan, abay, talaga ng mga nakakapagtaka po yan, no? Ano ang ginagawa, no, ng napakaraming Chinese militia vessel, no? Malapit po, no, diyan sa Pag-asa Island, di ba? So talaga namang tataas ang tensyon pagka ganyan po, no? Masyado na silang dumadami. Ito yung sinasabi natin na dapat palagi tayo nagpapatrol, no, doon sa lugar na yan o doon sa mga karagatan na sakop po ng Pilipinas. Okay, so bakit? Kasi kagaya nito, magugulat na lang tayo, no? Isang araw, nandiyan na pala yung mga barko, no, o Chinese militia vessel ng China, 'di ba? Sa harap mismo, sa pintuan mismo, no, ng Pag-asa Island, 'di ba? So napakalaking problema po niyan, mga kababayan. Okay? So isa yan sa dapat maresolba ng ating gobyerno. Dahil nga threat po 'yan, no? Threat po 'yan. Okay, so sa seguridad ng ating bansa. Bakit natin nasabing threat po yan sa seguridad ng ating bansa? No, what if kung puro na pala yan? Puro Chinese Navy na pala. Imbis na Chinese militia vessel yun nandyan. Magulat tayo minsan, no, isang araw na nasa harapan na pala natin. Puro Chinese Navy, mga kababayan. Aba, no, matataranta na lang tayo bigla, no, na nandyan na pala sa harapan natin ang mga kalaban. Diba? So, dapat talaga, no, patuloy ang pagpapatrolya natin diyan para malayo pa lang, no, namo-monitor na natin yung galaw nila, 'di ba? Patuloy na nating babantayan dapat talaga, no, yung mga karagatan, no, na sakop ng West Philippine Sea, 'di ba?
15 Chinese maritime militia vessel naman ang nakita na nagkukumpulan malapit sa Iroquois Reef na kung saan ay nasa loob rin na exclusive economic zone ng Pilipinas at 125 nautical miles lamang mula sa baybayin ng Palawan. Noong Lunes, 6 na pinaniniwalaang Chinese maritime militia vessel ang namonitor malapit sa Paracel Islands at kinabukasan ay tumungo ang mga ito sa katimugang bahagi ng West Philippine Sea. Noong nakaraang buwan, iniulat ng Philippine Coast Guard ang pagbaba sa bilang ng mga pinaghihinalaang Chinese maritime militia vessel sa Pag-asa Island, ngunit ngayon, unti-unti umanong bumabalik ang mga Chinese sa lugar. Okay, so maalala natin no na netong mga nakaraan ay talaga naman nabawasan po no yung Chinese mga barko ng Pilipinas na mga China no diyan po sa West Philippine Sea. 'Di ba? So ngayong nagkaroon no ng trilateral no na summit diyan po sa Amerika ay talaga namang etong China ay ayaw magpasapaw. No? Nagpakita na naman sila ng kanilang puwersa no at pinasok na naman nila yung West Philippine Sea. So simple lang naman yung mensahe ng China dito no, na kayang-kaya nilang pumasok diyan sa West Philippine Sea na hindi sila na-interrupt, na hindi sila nahaharang. No, ipinapakita nila kung ano yung kahinaan ng Pilipinas dito, which is parang nabubulag tayo, no? Hindi natin nakikita yan, mga kababayan. Nagugulat na lang tayo. Nandiyan na yung mga barko ng China, no? Diyan sa West Philippine Sea. So, kailangan talaga nating pagtibayin, no? Palakasin, no? Ang pagpapatrolya diyan sa West Philippine Sea. Sinabi ng Philippine Coast Guard na nakita nila ang mga Chinese vessel habang nagsasagawa ang mga tauhan nito ng Maritime Domain Awareness Flight sa Pag-asa Island, Ayungin Shoal at Sabina Shoal. Ang Pag-asa Island ay ang pangalawa sa pinakamalaking land feature sa West Philippine Sea at ang pinakamalaking isla na kasalukuyang kinokontrol ng Pilipinas sa Kalayaan Island Group na pinamamahalaan ng local government ng Municipality of Kalayaan sa Palawan. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na sinabi umano ng isang opisyal ng US Navy na balak nilang putulan ng sungay ang mga agresibong Chinese Coast Guard at militia sa West Philippine Sea at sinabi na hindi nila papayagan na magpatuloy ang mga pang-aabuso ng China sa nasabing karagatan. Sinabi ng US Navy na sa pamamagitan ng pagdideploy nito ng mga karagdagang barko malapit sa mga islang kinokontrol ng Pilipinas tulad ng sa Pag-asa Island, mabilis umano silang makapagbigay ng tulong sa Philippine Navy at Coast Guard. Hindi rin umano papayagan ng US Navy na magpatuloy ang mga ginagawang panghaharang ng Chinese Coast Guard sa mga Pinoy na mangingisda sa West Philippine Sea at layo nitong matulungan ang mga Pilipino na maipagpatuloy ang kanilang paghahanap buhay sa lugar. Iniulat ito matapos muling iginiit ng China na patuloy na pinapataas ng Estados Unidos ang tensyon sa pamamagitan ng pagpapalakas ng military deployment nito sa Asia-Pacific region. Inanunsyo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na papayagan niya ang mga US forces na gamitin mga military base dito sa Pilipinas. Sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Wang Wenbin sa mga reporters na patuloy na sinusulong ng Estados Unidos ang pansarili nitong interes sa Asia-Pacific at ito ay magpapaigting lamang sa tensyon at magdadala ng panganib sa kapayapaan at estabilidad sa buong rehiyon. Ang Pilipinas at Estados Unidos na matagal nang magkaalyado ay nagkasundo na palawakin ang pangmilitar na kooperasyon nito, lalong-lalo na sa mga strategic areas ng bansa, habang pareho nilang sinisikap na kontrahin ang patuloy na pagiging asertibo ng komunistang bansa sa West Philippine Sea. Ang 2014 Enhanced Defense Cooperation Agreement ay magbibigay sa mga US forces ng access sa 5 mga base sa Pilipinas. Ito ay mas pinalawak at mayroon ng 9 na lokasyon sa buong bansa
at inaasahan na makakatulong ito sa pagprotekta sa mga lugar na pilit na inaangkin ng China. Usap-usapan ng mga eksperto na dalawa sa mga lokasyon na ito ay nasa northern province ng Cagayan na kung saan ay wala pa umanong 400 kilometro mula sa Taiwan na nakikita ng China bilang bahagi ng kanilang teritoryo. Sinabi naman ni Wang Wenbin na mga bansa ay dapat na maging mas maingat at iwasang magpagamit sa Estados Unidos. Sinabi rin niya na ang defense at security cooperation sa pagitan ng mga bansa ay dapat makatulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at estabilidad sa buong rehiyon. Okay, so ito, no, sinisira niya yung loob ng mga Pilipino o ng mga bansa, no, na sumusuporta, no, o naniniwala, no, dito sa Amerika, mga kababayan, no, especially, no, diyan sa mga Pilipino, no, na mga pro-China. Pinapaniwala nila yan, masyado nilang pinupush yung kanilang propaganda, di ba, mga kababayan? Idinagdag ni Wang na umaasa sila na magkakaroon ng pagkakaunawaan at tiwala ang China at Pilipinas sa isa't isa sa mga talakayan tungkol sa wastong paghawak sa mga maritime dispute at pagsusulong ng practical na maritime cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Alright, so yan mga kababayan, no? Ano masasabi ninyo sa mga balita na to? I-comment down nyo dyan sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel at kung bago ka pa lang, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.